Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,988-95. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kapatid na Darfield. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jovan si Alvin. Akala niya kilala na niya si Alvin. Gayunpaman, tila ang alam niya ay maihahambing sa isang patak sa karagatan. Bamantong hininga siya sa loob-loob. Hindi nakakapagtaka na nagawa niya akong talunin sa isang suntok bago pa man niya maunawaan ang lalim ng batas. Nang makabawi ang mga tao mula sa supporting Fall Nation, tumingin sila kay Alvin nang may mga matang puno ng hindi makapaniwala. Paano nangyari yon? Naunawaan ba ni Alvin ang dalawang lalim ng batas ng mundo? Sa tingin ko nga. Kung hindi, paano niya natalo ng ganoon kadali ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation? Isa pa, hindi naman siya nasaktan. Ang mga tao mula sa Southern Chi Nation ay nagulat din at hindi makapaniwala. Si Cyrus, ang emperador ng Southern Chi Nation, ay tumingin kay Alvin nang may kahulugan matapos niyang matiyak na maayos ang kanyang anak. Madilim ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa pastahan na siya ang nagkusang magmungkahi. Higit sa lahat, iminungkahi niya ang pastahan upang ipahiya si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Plano niyang ipahid ang kanyang tagumpay sa mukha ni Clarence. Wala siyang pakialam kung mawala sa kanya ang isang king-grade celestial weapon, ngunit ibang usapan na ang kanyang reputasyon. Sa huli, nagngingit-ngit si Cyrus at sinabing, Emperador Lawson, masasabi kong napakaswerte mo na mayroon kang isang mahuhusay na binata na kumakatawan sa iyo upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tumawa ng malakas si Clarence habang nakatingin kay Cyrus at sinabing, Emperador Brown, natutuwa ako. Sa anumang kaso, natalo ka at ang Southern Chi Nation sa pastahan. Tuwang-tuwa siya. Oo nga. Natalo ako sa pastahan. Pero, kailangan mong aminin na walang kapantay ang anak mo sa anak ko, di ba? Mayabang na sabi ni Cyrus. Dumilim ang ekspresyon ni Clarence habang nanunuya. Walang kwenta yan. Ibigay mo na ang king-grade celestial weapon ngayon na. Oo naman, inaamin kong natalo ako, mapangot siyang sabi ni Cyrus. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang king-grade celestial sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Clarence. Pagkatapos ay ngumiti si Cyrus ng mapayapa habang nakatingin kay Alvin at sinabing, interesado ka bang kumatawan sa Southern Chi Nation upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Kung ikaw ang kakatawan sa akin, handa akong ibigay sa iyo ang Golden Light Celestial Armor. Napanganga ang mga tao sa tahasang pagtatangka ni Cyrus na agawin si Alvin mula sa supporting Fall Nation sa pamamagitan ng pag-aalok ng depensibong king-grade celestial weapon. Agad silang lumingon kay Alvin bago sila nagsimulang mag-usap ng masinsinan. Napakabukas palad talaga ni Emperador Brown. Ang Golden Light Celestial Armor ay ang nag-iisang depensibong king-grade celestial weapon ng Imperial Family ng Southern Chi Nation. Ang ganitong celestial weapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 prominenteng celestial crystal sa black market. Ito ay 10 beses na mas mahal kaysa sa isang ordinaryong king-grade celestial weapon. Mukhang hinahangaan talaga ni Emperador Brown si Alvin. Sa kakayahan ni Alvin, magiging madali para sa kanya na mabuhay sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kung mapabilang siya sa top 30, na malamang, ang emperador ng bansang kinakatawan niya ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Kung ikukumpara, ang isang purong depensibong king-grade celestial weapon ay walang halaga. Sa aking palagay, may pagkakataon si Alvin na makapasok sa top 10. Kung mapasama si Alvin sa top 10, ang gantimpala ay ilang beses na mas malaki kaysa sa halaga ng isang purong depensibong king-grade celestial weapon. Sa sandaling ito, walang imek na tinanggal ni Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, ang Golden Light Celestial Armor sa kanyang katawan at nagsuot ng bagong roba. Walang kahit kaunting pagkadismaya ang makikita sa kanyang mukha. Ikaw. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Clarence. Hindi niya inaasahan na walang hiya at lantara na susubukan ni Cyrus na agawin si Alvin mula sa kanya.
Huminga siya ng malalim para kumalma bago niya ibinigay kay Alvin ang King Grade Celestial Sword na napanalunan niya mula sa postahan at ang Celestial Talisman na nagliwanag na may berdeng ilaw. Pagkatapos, sinabi niya, ito ay isang Gale Talisman na inukit ng isang 7-star Celestial King. Bibigyan ka nito ng bilis na maihahambing sa isang Celestial King sa loob ng 15 minuto, ngunit magagamit lamang ito ng isang beses. Sa katunayan, ang iyong bilis ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga Celestial King. Ang Gale Talisman ang karagdagang gantimpalang ipinangako ni Clarence kay Alvin kanina kung mananalo si Alvin sa tunggalian. Mas mabilis pa sa karamihan ng mga hari sa langit. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang kinukuha niya ang Gale Talisman. Mas mabilis ba ang bilis na ibinibigay ng anting-anting kaysa sa iyo, kamahalan? Kahit gawin ko pa ang lahat ng makakaya ko, hindi ko maaabot ang kalahati ng bilis nito. Mapait na ngumiti si Clarence. Mas lalong nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Clarence. Batay sa kanyang kaalaman, ang gayong Celestial Talisman ay halos katumbas ng presyo ng isang King Grade Celestial Weapon kahit na ang talisman ay magagamit lamang ng isang beses. Sa sandaling ito, sinabi ni Cyrus ng may pang-uuyam, Emperador Lawson, napakakuripot mo talaga. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, Alvin, hanggat handa kang kumatawan sa Southern Chi Nation upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, hindi lamang kita bibigyan ng Golden Light Celestial Armor, kundi bibigyan din kita ng 2 pang Celestial Talisman. Ang isa sa mga ito ay isang Gale Talisman din, ngunit mas nakahihigit ito kaysa sa ibinigay sa iyo ni Emperador Lawson. Ang isa pang Celestial Talisman ay isang open-sibong Celestial Talisman. Bibigyan ka nito ng mga kapangyarihan ng isang one basic Celestial King para sa isang atake. Sa ilalim ng tamang mga pangyayari, kaya nitong patayin ang isang 10-direction Celestial Duke. Ang open-sibong Celestial Talisman na ito ay mas mahalaga kaysa sa kabuuang presyo ng 3 Gale Talisman. Sa Devata Realms, mas malakas ang Celestial Talisman, mas mahirap itong yukit. Sa makatuwid, ang isang offensive Celestial Talisman na kayang magbigay sa isang tao ng lakas ng isang one basic Celestial King ay mas mahalaga kaysa sa isang movement Celestial Talisman kahit na ang movement Talisman ay kayang magbigay sa isang tao ng bilis ng isang 5-element Celestial King. Huminga ng malalim ang mga tao nang marinig nila ang alok ni Cyrus. Kung mapasama si Alvin sa top 30, ang mga gantimpalang makukuha ni Cyrus mula sa Profound Nether Mansion ay malamang katumbas lamang ng presyo ng mga bagay na inialok niya kay Alvin. Ikaw. Nawala ng masabi si Clarence. Labis siyang nagalit sa mga sinabi ni Cyrus. Alam niyang napakabukas palad ni Cyrus sa alok niya kay Alvin dahil tumataya si Cyrus sa pagraranggo ni Alvin sa top 10. Higit sa lahat, kung si Alvin ay tatakas sa Southern Chi Nation, alam ni Cyrus na lubos siyang maiinis. Kalaunan, huminga ng malalim si Clarence upang pakalmayan ang sarili bago lumingon kay Alvin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay nang lumitaw ang isang pulang vest. Ang vest ay hinabi ng kumikinang na pulang kaliskis. Wala ni isang tahi ang nakita. Mapapansin na hindi ito isang ordinaryong bagay. Kasabay nito, isang mapurol na bagay na mukhang bakal na butil na may mga butas sa buong ibabaw nito ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Mabilis na natukoy ng ilang tao sa karamihan ang pulang vest bilang isang purong pandepensang King Grade Celestial Weapon. Isa ba iyan sa mga depensibong King Grade Celestial Weapon? Ang Imperial Family ng supporting Fall Nation ay mayroon ding depensibong King Celestial Weapon. Bakit hindi ko ito narinig noon? Plano ba talaga niyang ibigay ang depensibong King Grade Celestial Weapon kay Alvin? Mukhang napipilitin si Emperador Lawson na maglabas ng mas mahahalagang gamit dahil kay Emperador Brown. Samantala, si Jinyong Lawson, ang ika-4 na prinsipe ng supporting Fall Nation, ay nagulat din gaya ng iba nang makita niya ang pulang chaleco sa mga kamay ni Clarence. Malinaw na hindi niya alam ang pagkakaroon ng depensibong King Grade Celestial Weapon. May depensibong King Grade Celestial Weapon ba si tatay? Isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa pulang vest na nasa kamay ni Clarence. Ang kapangyarihan ng isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon ay tiyak na magpapalakas ng kanyang depensa ng higit pa sa isang double trait offensive-defensive King Grade Celestial Weapon.
Kahit ang depensa ng payong na nasa kamay niya, isang King Grade Celestial Weapon, ay walang kapantay sa isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon. Tiyak na ongat ang aking mga depensa sa isa pang antas gamit ang isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon. Alvin, malaya kang pumili ng isa sa dalawang bagay na ito. Maaaring mukhang hindi kapansin-pansin ang bid na ito, ngunit ito ay pambihira. Kahit gaano ko pa ito subukang sirain, wala akong maiwan kahit isang gasgas dito. Ang presyo nito ay dapat na halos kapareho ng isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon, sabi ni Clarence. Pipiliin na sana ni Alvin ang pulang vest nang biglang tumunog sa isip niya ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Isa itong first form Profound Divine Metal. 2,988. Kapatid na Darfield. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Jovan si Alvin. Akala niya kilala na niya si Alvin. Gayunpaman, tila ang alam niya ay maihahambing sa isang patak sa karagatan. Bumantong hininga siya sa loob-loob. Hindi nakakapagtaka na nagawa niya akong talunin sa isang suntok bago pa man niya maunawaan ang lalim ng batas. Nang makabawi ang mga tao mula sa supporting Fall Nation, tumingin sila kay Alvin nang may mga matang puno ng hindi makapaniwala. Paano nangyari yon? Naunawaan ba ni Alvin ang dalawang lalim ng batas ng mundo? Sa tingin ko nga. Kung hindi, paano niya natalo ng ganoon kadali ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation? Isa pa, hindi naman siya nasaktan. Ang mga tao mula sa Southern Chi Nation ay nagulat din at hindi makapaniwala. Si Cyrus, ang emperador ng Southern Chi Nation, ay tumingin kay Alvin nang may kahulugan matapos niyang matiyak na maayos ang kanyang anak. Madilim ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na matatalo siya sa postahan na siya ang nagkusang magmungkahi. Higit sa lahat, iminungkahi niya ang postahan upang ipahiya si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation. Plano niyang ipahid ang kanyang tagumpay sa mukha ni Clarence. Wala siyang pakialam kung mawala sa kanya ang isang King Grade Celestial Weapon, ngunit inuusapan na ang kanyang reputasyon. Sa huli, nagngingit-ngit si Cyrus at sinabing, Emperador Lawson, masasabi kong napakaswerte mo na mayroon kang isang mahuhusay na binata na kumakatawan sa iyo upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Tumawa ng malakas si Clarence habang nakatingin kay Cyrus at sinabing, Emperador Brown, natutuwa ako. Sa anumang kaso, natalo ka at ang Southern Chi Nation sa postahan. Tuwang-tuwa siya. Oo nga. Natalo ako sa postahan. Pero, kailangan mong aminin na walang kapantay ang anak mo sa anak ko, di ba? Mayabang na sabi ni Cyrus. Dumilim ang ekspresyon ni Clarence habang nanunuya. Walang kwenta yan. Ibigay mo na ang King Grade Celestial Weapon ngayon na. Oo naman, inaamin kong natalo ako, mapangot siyang sabi ni Cyrus. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang King Grade Celestial Sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Clarence. Pagkatapos ay ngumiti si Cyrus ng mapayapa habang nakatingin kay Alvin at sinabing, interesado ka bang kumatawan sa Southern Chi Nation upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm? Kung ikaw ang kakatawan sa akin, handa akong ibigay sa iyo ang Golden Light Celestial Armor. Napanganga ang mga tao sa tahasang pagtatangka ni Cyrus na agawin si Alvin mula sa supporting Fall Nation sa pamamagitan ng pag-aalok ng depensibong King Grade Celestial Weapon. Agad silang lumingon kay Alvin bago sila nagsimulang mag-usap ng masinsinan. Napakabukas palad talaga ni Emperador Brown. Ang Golden Light Celestial Armor ay ang nag-iisang depensibong King Grade Celestial Weapon ng Imperial Family ng Southern Chi Nation. Ang ganitong celestial weapon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000,000 prominenteng celestial crystal sa black market. Ito ay 10 beses na mas mahal kaysa sa isang ordinaryong King Grade Celestial Weapon. Mukhang hinahangaan talaga ni Emperador Brown si Alvin. Sa kakayahan ni Alvin, magiging madali para sa kanya na mabuhay sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kung mapabilang siya sa top 30, na malamang, ang emperador ng bansang kinakatawan niya ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Kung ikukumpara, ang isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon ay walang halaga. Sa aking palagay, may pagkakataon si Alvin na makapasok sa top 10. Kung mapasama si Alvin sa top 10, ang gantimpala ay ilang beses na mas malaki kaysa sa halaga ng isang purong depensibong King Grade Celestial Weapon.
Sa sandaling ito, walang imek na tinanggal ni Jingayo, ang pangalawang prinsipe ng Southern Chi Nation, ang Golden Light Celestial Armor sa kanyang katawan at nagsuot ng bagong roba. Walang kahit kaunting pagkadismaya ang makikita sa kanyang mukha. Ikaw. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Clarence. Hindi niya inaasahan na walang hiya at lantara na susubukan ni Cyrus na agawin si Alvin mula sa kanya. Huminga siya ng malalim para kumalma bago niya ibinigay kay Alvin ang King Grade Celestial Sword na napanalunan niya mula sa postahan at ang Celestial Talisman na nagliliwanag na may berdeng ilaw. Pagkatapos, sinabi niya, ito ay isang Gale Talisman na inukit ng isang 7-star Celestial King. Bibigyan ka nito ng bilis na maihahambing sa isang Celestial King sa loob ng 15 minuto, ngunit magagamit lamang ito ng isang beses. Sa katunayan, ang iyong bilis ay mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga Celestial King. Ang Gale Talisman ang karagdagang gantimpalang ipinangako ni Clarence kay Alvin kanina kung mananalo si Alvin sa mas mabilis pa sa karamihan ng mga hari sa langit. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang kinukuha niya ang Gale Talisman. Mas mabilis ba ang bilis na ibinibigay ng anting-anting kaysa sa iyo, kamahalan? Kahit gawin ko pa ang lahat ng makakaya ko, hindi ko maaabot ang kalahati ng bilis nito. Mapait na ngumiti si Clarence. Mas lalong nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Clarence. Batay sa kanyang kaalaman, ang gayong Celestial Talisman ay halos katumbas ng presyo ng isang King Grade Celestial Weapon kahit na ang talisman ay magagamit lamang ng isang beses. Sa sandaling ito, sinabi ni Cyrus ng may pang-uuyam, Emperador Lawson, napakakuripot mo talaga. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, Alvin, hanggat handa kang kumatawan sa Southern Chi Nation upang makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, hindi lamang kita bibigyan ng Golden Light Celestial Armor, kundi bibigyan din kita ng 2 pang Celestial Talisman. Ang isa sa mga ito ay isang Gale Talisman din, ngunit mas nakahihigit ito kaysa sa ibinigay sa iyo ni Emperador Lawson. Ang isa pang Celestial Talisman ay isang Open Sibong Celestial Talisman. Bibigyan ka nito ng mga kapangyarihan ng isang One Basic Celestial King para sa isang atake. Sa ilalim ng tamang mga pangyayari, kaya nitong patayin ang isang 10 Direction Celestial Duke. Ang Open Sibong Celestial Talisman na ito ay mas mahalaga kaysa sa kabuuang presyo ng 3 Gale Talisman. Sa Devata Realms, mas malakas ang Celestial Talisman, mas mahirap itong yukit. Sa makatuwid, ang isang offensive Celestial Talisman na kayang magbigay sa isang tao ng lakas ng isang One Basic Celestial King ay mas mahalaga kaysa sa isang Movement Celestial Talisman kahit na ang Movement Talisman ay kayang magbigay sa isang tao ng bilis ng isang 5-element Celestial King. Huminga ng malalim ang mga tao nang marinig nila ang alok ni Cyrus. Kung mapasama si Alvin sa top 30, ang mga gantimpalang makukuha ni Cyrus mula sa Profound Nether Mansion ay malamang katumbas lamang ng presyo ng mga bagay na inialok niya kay Alvin. Ikaw. Nawalan ng masabi si Clarence. Labis siyang nagalit sa mga sinabi ni Cyrus. Alam niyang napakabukas palad ni Cyrus sa alok niya kay Alvin dahil tumataya si Cyrus sa pagraranggo ni Alvin sa top 10. Higit sa lahat, kung si Alvin ay tatakas sa Southern Chi Nation, alam ni Cyrus na lubos siyang maiinis. Kalaunan, huminga ng malalim si Clarence upang pakalmayan ang sarili bago lumingon kay Alvin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kaliwang kamay nang lumitaw ang isang pulang vest. Ang vest ay hinabi ng kumikinang na pulang kaliskis. Wala ni isang tahi ang nakita. Mapapansin na hindi ito isang ordinaryong bagay. Kasabay nito, isang mapurol na bagay na mukhang bakal na butil na may mga butas sa buong ibabaw nito ang lumitaw sa kanyang kanang kamay. Mabilis na natukoy ng ilang tao sa karamihan ang pulang vest bilang isang purong pandepensang King Grade Celestial Weapon. Isa ba iyan sa mga depensibong King Grade Celestial Weapon? Ang Imperial Family ng Supporting Fall Nation ay mayroon ding depensibong King Celestial Weapon. Bakit hindi ko ito narinig noon? Plano ba talaga niyang ibigay ang depensibong King Grade Celestial Weapon kay Alvin? Mukhang napipilitin si Emperador Lawson na maglabas ng mas mahahalagang gamit dahil kay Emperador Brown. Samantala, si Jinyong Lawson, ang ika-4 na prinsipe ng Supporting Fall Nation, ay nagulat din gaya ng iba nang makita niya ang pulang chaleco sa mga kamay ni Clarence. Malinaw na hindi niya alam ang pagkakaroon ng depensibong King Grade Celestial Weapon.
May depensibong king grade celestial weapon ba si tatay? Isang purong depensibong king grade celestial weapon. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang nakatingin sa pulang vest na nasa kamay ni Clarence. Ang kapangyarihan ng isang purong depensibong king grade celestial weapon ay tiyak na magpapalakas ng kanyang depensa ng higit pa sa isang double trait offensive-defensive king grade celestial weapon. Kahit ang depensa ng payong na nasa kamay niya, isang king grade celestial weapon, ay walang kapantay sa isang purong depensibong king grade celestial weapon. Tiyak na hanggat ang aking mga depensa sa isa pang antas gamit ang isang purong depensibong king grade celestial weapon. Alvin, malaya kang pumili ng isa sa dalawang bagay na ito. Maaaring mukhang hindi kapansin-pansin ang bid na ito, ngunit ito ay pambihira. Kahit gaano ko pa ito subukang sirain, wala akong maiwan kahit isang gasgas dito. Ang presyo nito ay dapat na halos kapareho ng isang purong depensibong king grade celestial weapon, sabi ni Clarence. Pipiliin na sana ni Alvin ang pulang vest nang biglang tumunog sa isip niya ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth. Isa itong first form profound divine metal. 2,989. Isa itong first form profound divine metal. Umalangaw-ngaw sa isip ni Alvin ang parang batang boses ng Chaos Divine Earth bago pa man masabi ni Alvin kay Clarence, ang Emperor ng supporting Fall Nation, na gusto niya ang pulang vest, isang depensibong king grade celestial weapon. Ay iyan. Isa ba iyan sa first form profound divine metal? Tanong ni Alvin sa Chaos Divine Earth. Kumabog ng malakas ang dibdib niya habang nakatingin sa hindi pangkaraniwang bakal na may mga yupi sa kanang kamay ni Clarence. Oo. Bilang isa sa 5 banal na elemento, natural lamang na makilala ko ang isang first form profound divine metal. Napakaswerte ng lalaking iyon. Kahit natutulog siya, nakatagpo ka pa rin ng isang first form profound divine metal. Nako, kung pipiliin mo ang first form profound divine metal, ang profound divine metal sa iyong katawan ay makakapag-evolve sa ikatlong anyo nito pagkatapos itong masipsip. Mas makikinabang ka rito kaysa sa defensive king grade celestial weapon. Sagot ng Chaos Divine Earth. Binigyang diin nito ang mga benepisyo ng pagkuha ng first form profound divine metal dahil masasabi nito na gusto ni Alvin ang defensive king grade celestial weapon. Hindi hinintay ng Chaos Divine Earth ang sagot ni Alvin. Para bang nag-aalala ito na pipiliin ni Alvin ang depensibong king grade celestial weapon sa kabila ng payo niya, dali-dali nitong idinagdag, tungkol naman sa purong depensibong king grade celestial weapon na iyon, gamit ang iyong likas na talento, madali para sa iyo na makakuha ng isa pa pagkatapos mong sumali sa 3 sects and 2 clans. Hindi alam ng Chaos Divine Earth na hindi na kailangan ang mga salita nito. Dahil nalaman ni Alvin na ang bead ay isang first form profound divine metal, desidido na siyang piliin ang iron bead. Mahusay ang defensive king grade celestial weapon, ngunit hindi nito kayang tapatan ang halaga ng first form profound divine metal. Sumulyap si Alvin sa huling pagkakataon sa pulang vest ng may bahagyang mabigat na puso. Akmang aabutin na niya ang first form profound divine metal nang biglang may umalangaw-ngaw na tawa sa hangin. Bigla siyang lumingon upang tingnan ang pinagmumulan ng tawa at nakita si Cyrus, ang emperador ng Southern Chi Nation. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Clarence, na may pagkadismaya. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso sa sandaling ito. Nang tumigil sa pagtawa si Cyrus, tiningnan niya si Clarence nang may pag-iisip at sinabing, Emperador Lawson, kung hindi ako nagkakamali, nakuha mo ang bid na ito 200 taon na ang nakalilipas noong subasta ng imperyo ng Black Mountain Nation, tama ba? Naaalala ko na nagkakahalaga ito ng 20,000 prominenteng celestial crystals. Hindi niya hinintay ang sagot ni Clarence at humarap kay Alvin at prangkang sinabi, Alvin, mukhang atubili si Emperador Lawson na ibigay sa iyo ang kanyang depensibong king grade celestial weapon. Kung hindi, hindi niya sana inilabas ang sirang bid na ito at hiniling sa iyo na pumili mula sa dalawa. Sa palagay ko, sinusubukan ka lang niyang ilihis ng atensyon gamit ang sirang bid na ito sa pag-asang mapanatili niya ang depensibong king grade celestial weapon. Bakit hindi ka sumali sa aming Southern Chi Nation? Kahit papaano, hindi ako kasing kuripot ni Emperador Lawson. Pagkatapos niyang magsalita, tiningnan niya si Clarence nang may paghamak. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Clarence nang banggitin ni Cyrus ang Imperial Auction ng Black Mountain Nation. Hindi niya inaasahan na malalaman ito ni Cyrus at lantaran niyang inilantad ang kanyang mga iniisip.
Sa katunayan, sinasadya niyang ilabas ang kwintas sa pag-asang magambala si Alvin. Nagsinungaling siya tungkol sa halaga at presyo nito dahil atubili siyang ibigay ang kanyang depensibong king-grade celestial weapon. Nang makita ang reaksyon ni Clarence sa mga sinabi ni Cyrus, kumbinsido ang mga tao na nagsasabi ng totoo si Cyrus. Mukhang nagsasabi ng totoo si Emperador Brown. Gustong linlangin ni Emperador Lawson si Alvin. Hindi tapat ang Emperador Lawson na ito. Kay palpak niya. Sa totoo lang, akala ko espesyal ang butil. Lumalabas na nakuha niya pala ito kapalit ng 20,000 kilalang celestial crystals noong Imperial Auction ng Black Mountain Nation 200 taon na ang nakalilipas. Katumbas lang ito ng 20,000 prominenteng celestial crystals. Ang kuripot. Tama iyan. Ang isang bagong ordinaryong king-grade celestial weapon ay katumbas ng, kahit man lang, ng 100,000 prominenteng celestial crystals, lalo na ang isang purong depensibong king-grade celestial weapon. Cyrus, ang lakas ng loob mo na saran ako. Galit na sigaw ni Clarence. Inaakusahan mo ako ng paninirang puri sa iyo. Bakit hindi natin kausapin ang emperador ng Black Mountain at tanungin siya tungkol dito? Napatawa si Cyrus. Natural lang, imposibleng sumang-ayon si Clarence roon. Tutal, nakuha nga niya ang bid mula sa Imperial Auction ng Black Mountain Nation para sa 200,000 prominenteng celestial crystals. Cyrus, sigurado ka bang walang kwenta ang kwintas na ito? Bakit hindi mo subukang sirain ito? Huwag, subukan mo na lang mag-iwan ng marka dito. Hindi mahalaga kahit ilang milimetro lang ang haba ng marka. Tinitigan ni Clarence si Cyrus. Emperador Lawson, wala akong sinabi tungkol sa kakayahang mag-iwan ng marka sa bakal na butil. Halos pareho lang ang ating lakas. Kung hindi ka makapag-iwan ng marka dito, natural lang, ganoon din ako, mahinahong sabi ni Cyrus. Kung gayon, bakit mo sinabing walang silbi? Tanong ni Clarence sa mahinang boses. Mali ba ako? Ngumiti si Cyrus. Ang kwintas na ito ay nagkakahalaga sa iyo ng 20,000 kilalang celestial crystals, ngunit, hindi mo pa rin ito mabubuo ng ulo o buntot pagkatapos ng maraming taon. Ano ang silbi nito? Bakit hindi mo sabihin sa amin? Nakangiti siya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Sa kabilang banda, si Clarence ay mukhang nakalunok ng langaw. Patuloy na dinadagdagan ni Cyrus ng panggatong ang apoy. Emperador Lawson, kung ako ang nasa kalagayan mo, ibibigay ko kay Alvin ang 2 bagay na ito para patunayan ang aking katapatan. Sa makailang beses ngayong araw, nagalit si Clarence sa mga sinabi ni Cyrus. Malamig niyang sinabi, hindi mo na ako kailangang turuan pa ng gagawin. Plano ko na rin naman yan. Pagkatapos, iniabot niya ang 2 bagay kay Alvin. Hindi nagatubiling tanggapin ni Alvin ang 2 bagay. Salamat po, kamahalan. Hindi niya talaga inaasahan na makukuha niya ang parehong first form profound divine metal at ang purong depensibong king-grade celestial weapon dahil sa sadyang pagpapahirap ni Cyrus kay Clarence. Nako, ang emperador ng Southern Chi Nation ay tila isang disenteng karakter. Maging ang Chaos Divine Earth ay nagulat sa kung gaano kaswert si Alvin. Gamit ang depensibong king-grade celestial weapon na ito, mas magiging malakas ang iyong mga depensa, lalo na kung gagamitin ko ang aking kapangyarihan dito. Alam ni Alvin kung gaano kalakas ang Chaos Divine Earth. Kung hindi dahil sa pagtulong ng Chaos Divine Earth sa kanya na mapawalang bisa ang atake ni Jingayo, malamang ay malubhang nasugatan siya. Tunay ngang mapagbigay si Emperador Lawson. Tumawa ng malakas si Cyrus bago sumenya sa kanyang mga tauhan at umalis. Kahit natalo siya sa pastahan, pakiramdam niya ay siya ang nanalo sa sandaling ito. Kahit ang mga nanunood ay naramdaman na tila nanalo si Cyrus kahit natalo sa pastahan. Pagkatapos umalis ng mga tao mula sa Southern Chi Nation, agad na lumingon si Clarence kay Alvin. Nang makita ito, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Itong si Emperor Lawson. Sana ay hindi niya iniisip na ibalik sa akin ang kanyang mga gamit. Wala akong pakialam kung ibalik ko ang depensibong king-grade celestial weapon. Gayunpaman, kung gusto niyang ibalik ko ang first form profound divine metal, wala akong ibang magagawa kundi magbanta na kakatawan sa Southern Chi Nation para makapasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm. Nanatiling tahimik si Alvin, hinihintay ang sasabihin ni Clarence. Gayunpaman, lumabas na labis niyang pinag-isipan ang mga bagay-bagay.
Si Clarence ang emperador ng supporting Fall Nation, imposibleng hilingin niya kay Alvin na ibalik ang mga bagay na ibinigay niya sa harap ng napakaraming tao. Isa itong kalokohan. Hindi lang siya magmumukhang kuripot, kundi masasaktan at may istorbo rin niya si Alvin. Sa panahong iyon, tiyak na sasali si Alvin sa Southern Chi Nation. Nakangiting tanong ni Clarence, kumpiyansa ka ba na mapasama sa top 10? Nakahinga ng maluwag si Alvin nang mapagtanto niyang hindi hinihingi ni Clarence ang mga gamit. Pagkatapos, sumagot siya, susubukan ko ang aking makakaya. Dahil doon, sinenyasan ni Clarence ang kanyang mga tauhan bago niya sila inakay patungo sa gitna ng Scaling Cloud Lake. Kasabay nito, nagpadala si Jovan ng voice transmission kay Alvin. Base sa tono ng kanyang boses, tunay siyang masaya para kay Alvin. Binabati kita, kapatid na Darfield. Hindi direktang natulungan ka ng emperador ng Southern Chi Nation na makamit ang mga bagay na ito. Ang iba pang mga tao mula sa supporting Fall Nation, lalo na si Jinyong Lawson, ay tumingin kay Alvin ng may inggit. Hindi alam ni Jinyong Lawson na ang kanyang ama ay nagtataglay ng isang purong pandepensang King Grade Celestial Weapon. Nang malaman niya ang tungkol dito, ibinigay ito kay Alvin. Habang papalapit ang mga tao mula sa supporting Fall Nation sa sentro ng Scaling Cloud Lake, nakita nila ang mahigit 10,000 katao na nagtitipon doon. Bukod dito, ang bilang ay patuloy na dumarami habang lumilipas ang panahon. 2,970. Pagkalipas ng 2 araw. Bukod sa mga tao ng 3 sects at 2 clans, dapat ay dumating na ang lahat ng iba pang papasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient, tama ba? Nakatayo sa ere sa itaas ng sentro ng Scaling Cloud Lake, pinagmasdan ni Alvin ang kanyang paligid. Kinumpirma niya na mayroong, hindi bababasa, 20,000 katao na naroroon sa pinangyarihan. Ito ay katulad ng sinabi ni Jovan. Bukod sa overarching Heavenly Supreme Celestials na pumapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient, marami ring mga piling tao na sumama sa overarching Heaven Supreme Celestials dito. Sa sandaling ito, isang kaguluhan ang sumiklab malapit kay Alvin at sa mga tao mula sa supporting Fall Nation. Nandito na ang 3 sekta at 2 angkan. Ang 3 sekta at 2 angkan. Lahat, kasama na si Alvin, ay lumingon sa direksyon ng kaguluhan. Isang grupo ng mga tao ang makikitang lumilipad sa himpapawid. Ang grupong ito ay hinati pa sa 5 mas maliliit na grupo. Ang bawat subgroup ay binubuo ng ilang tao na may isang taong lumilipad sa unahan. Sa isang subgroup, ang mga tao ay hindi pare-pareho ang pananamit. Ang kanilang mga kilos ay may casual na ugali. Ang pinuno ng grupong ito ay isang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki na patuloy na hinahaplos ang kanyang bilog na tiyan habang gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay maliliit na parang pinagdikit ang mga ito sa kanyang mukha. Sa isa pang subgroup, lahat ng miyembro ay nakasuot ng parehong roba. Gayunpaman, kapag sila ay lumalapit, makikita ang maliliit na pagkakaiba sa kanilang mga roba na halos magkapareho. Halimbawa, ang isang matandang lalaki, na malinaw na pinuno ng grupo, ay may magagandang gintong palamuti sa gilid ng kanyang mga manggas at roba. Samantala, ang 2 taong nakatayo sa likod ng matandang lalaki ay may mga palamuting pilak sa kanilang mga manggas at roba. Para naman sa iba pa sa grupo, mayroon silang mga palamuting tanso sa kanilang mga manggas at roba. Dapat ay galing sila sa Simplicity Celestial Sect, haka-haka ni Alvin sa loob habang tinitingnan ang grupong ito ng mga taong nakasuot ng roba na may iba't ibang kulay ng palamuti. Ang Simplicity Celestial Sect ay isa sa 3 sect at 2 clans ng Profound Nether Mansion. Ang Simplicity Celestial Sect ay maituturing na isa sa nangungunang 3 Grade 7 sect sa Profound Nether Mansion. Ang tanging puwersa sa Profound Nether Mansion na maihahambing sa Simplicity Celestial Sect ay ang 2 sekta mula sa 3 sects at 2 clans, ang Cloud Platform Celestial Sect at ang Copland Celestial Sect. Di nagtagal, nalipat ang atensyon ni Alvin sa isang grupo ng mga taong nakasuot ng simpleng damit na Buddhist na kulay ginto, pilak, at pula. Iisa lamang ang tao sa grupong ito na nakasuot ng gininto ang damit na Buddhist. Ito ay isang matandang lalaki na may mabait na tingin at anyo ng isang pantas. Gayunpaman, ang kanyang aura ay medyo malas, na nagbibigay sa kanya ng magkasalungat na pakiramdam. Ang mga taong ito ay dapat na mula sa Cloud Platform Celestial Sect. Narinig ni Alvin na ang Cloud Platform Celestial Sect ay ang sekta na binubuo lamang ng mga monghe tulad ng Blissful Sect sa mga hangganan.
Kailangang maging monghe ang isang tao kung gusto niyang sumali sa cloud platform Celestial Sect. Di nagtagal, itinuon ni Alvin ang kanyang atensyon sa pinakanakakapukaw pansin na grupo. At ang mga taong ito ay dapat na mula sa Copland Celestial Sect. Isang gwapong binata na nakasuot ng maringal na damit ang nakaupo sa isang magandang sedan na walang bubong na sinasakyan ng 8 tao. 4 sa kanila ang nakatayo sa harap at 4 naman ang nakatayo sa likuran. Ang 8 taong may dalang sedan ay nakasuot ng masisikip na kulay abong damit pang-alagad. Bukod pa riyan, 5 dalaga at 5 binata ang sumusunod sa sedan na parang mga anino. Ang 10 taong ito ay pawang magaganda. Katulad ng gwapong binata na nakaupo sa sedan, sila rin ay maringal ang pananamit. Ang Copland Celestial Sect. Isang nasa sabik na sigaw ang umalangaw-ngaw sa tabi ni Alvin. Pamilyar na pamilyar si Alvin sa boses na iyon. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na kay Jovan pala iyon. Hindi niya maintindihan ang pananabik ni Jovan, kaya nagtanong siya ng may pagtataka, "Jovan, bakit?" Bago pa matapos ni Alvin ang kanyang tanong, nahihiyang sabi ni Jovan, "Pasensya na, medyo nadala lang ako." Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata sa mga tao mula sa Copland Celestial Sect bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, "Nadala lang ako dahil ang Copland Celestial Sect ang una kong napiling sekta na salihan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinuno ng pangkat mula sa Copland Celestial Sect ay ang ikatlong pinuno ng sekta, si Mingfen Bowen." Nagningning sa paghanga ang mga mata ni Jovan habang ipinaliwanag niya kay Alvin, ang Copland Celestial Sect ay may 3 pinuno ng sekta. Bagamat maaaring hindi ang pinuno ng ikatlong sekta ang pinakamalakas sa 3, ang kanyang talento ang pinakamataas. Sinasabing bukod sa pagiging pinuno ng ikatlong sekta ng Copland Sect, mayroon din siyang mahalagang posisyon sa Profound Nether Mansion. Tiningnan ni Alvin si Jovan ng may kamalayan at sinabing, "Kung hindi ako nagkakamali, ang dahilan kung bakit mo gustong sumali sa Copland Celestial Sect ay dahil sa dual cultivation technique ng sect, tama ba?" Batay sa aking kaalaman, ang dual cultivation, o ang twin cultivation technique, ng isang lalaki at babae ay maaaring mabilis na mapabuti ang cultivation ng isang tao. Pagkatapos, bumantong hininga siya, "Kung sasali ka sa Copland Celestial Sect, sino ang nakakaalam kung ilang babae ang mapapasama mo?" Ang pangakit ng teknik na ito ay hindi isang bagay na kayang tanggihan ng mga ordinaryong babae. Kumunat ang noo ni Jovan at sinabing, "Kapatid na Darfield, medyo hindi ka nais-nais ang mga salita mo. Anong ibig mong sabihin sa pagsira sa mga babae? Inililigtas ko lang sila mula sa panloloko ng ibang lalaki. Ako ba ay isang taong hindi nananagot sa aking mga kilos?" Bagamat walang kwenta si Jovan, hindi naman siya walang sukat. Hindi siya yung tipo ng taong ipipilit ang sarili sa isang babae gamit ang kanyang katayuan at kapangyarihan. Ito ay isang bagay na pinahahalagahan ni Alvin kahit na si Jovan ay isang walang hiyang babero. Umiling si Alvin. Sige, hindi ka naman taong hindi tumatanggap ng responsibilidad." Pagkatapos sabihin ito, hindi na niya itinuloy ang usapan. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa 5 maliliit na grupo ng mga tao. Tumingin si Alvin sa isa pang grupo ng mga tao na nakasuot ng iba't ibang roba tulad ng unang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng isang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Batay sa mga bulungan sa kanyang paligid, nalaman niya na ang grupong ito ng mga tao ay mula sa Gangyang clan ng 3 sects and 2 clan, isang grade 7 clan. Pagkatapos ay lumingon si Alvin upang tingnan ang unang grupo ng mga taong nakita niya na pinamumunuan ng isang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kung gayon, ang unang grupo ay mula sa Sawyer clan. Dahil dito, nakita na ni Alvin ang lahat ng pangkat mula sa 3 sekta at 2 angkan. Swoosh! 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 Maya-maya pa, ang 5 pinuno ng mga grupo ay lumutang sa ere sa harap ni na Alvin at ng iba pa. Walang pakialam nilang itinoon ang kanilang mga mata sa mga taong nakatayo sa harap nila. Ang ilang taong nakatayo malapit sa 5 taong ito ay lumayo, nagbigay ng espasyo para sa kanila.
Ang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang pinuno ng grupo mula sa Sawyer clan, ay tumingin sa apat na iba pang pinuno at sinabing may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Pinuno ng sekta Bowen, pangalawang pinuno ng sekta Heng, pangalawang pinuno ng sekta Sawyer, Elder Gillier, sa palagay ko ay dapat tayong pumili ng isang kinatawan sa atin upang mamahala sa pagbubukas. Ano sa palagay ninyo? Hindi nakaligtas kay Alvin at sa iba pa na ang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pinakamagalang kay Mingfen nang kausapin niya ang apat na pinuno. Bukod dito, si Mingfen din ang unang taong binati niya. Mukhang masyadong magalang ang pinuno ng Sawyer clan sa pinuno ng Copland Celestial Sect. Sa pagkakaalam ko, kahit na mas mahina ang Sawyer clan kaysa sa Copland Celestial Sect, hindi naman gaanong malaki ang pagkakaiba, di ba? Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo malapit kay Alvin ang nagsabi sa kanyang kasama sa mahinang boses, may iba pang mga pinuno rin mula sa 3 sekta at 2 angkan, pero bakit parang pinapahiya lang niya ang pinuno ng Copland Celestial Sect? Hindi na kailangang umabot sa ganito, di ba? Hindi mo ba kilala kung sino ang taong iyon mula sa Copland Celestial Sect? Naguguluhang tanong ng kasama ng lalaki. Para bang hindi niya maintindihan kung bakit nagtatanong ang lalaki ng ganoong katingang tanong. Sino siya? Kumunat ang noo ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Malinaw na hindi niya alam ang pinag-uusapan ng kasama niya. Ang taong iyon ay ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect, si Mingfen. Sagot ng kasama habang magalang na nakatingin kay Mingfen. Ano? Huminga ng malalim ang lalaking nasa katanghaliang gulang nang marinig ang sinabi ng kasama niya. Siya ang 3rd sect leader ng Copland Sect. Isa sa 10 inspector ng Profound Nether Mansion. Tama. Bahagyang tumango ang kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Ngayon alam mo na kung bakit napakagalang ng taong iyon mula sa Sawyer clan, hindi ba? Ngumiti ng mapait ang lalaking nasa katanghaliang gulang bilang tugon. Mas nakakatakot pa ang taong ito kaysa sa dakilang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect. May bali-balitang ang lakas niya ay maaaring nalampasan na ang dakilang pinuno ng Copland Celestial Sect. Sa tingin ko ay hindi lang iyon basta chismis. Sa tingin mo ba madali lang maging inspector ng Profound Nether Mansion? 10 lang sila sa Profound Nether Mansion, sagot ng kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang marinig ni Jovan ang usapan ng 2 lalaki, nilapitan niya sila at may kuryusong nagtanong, mga Ginoo, totoo ba talaga na ang lakas ng 3 pinuno ng sekta ay nalampasan na ang dakilang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect? Lumang balita na iyan, sagot ng kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang, siguro, hindi mo pa naririnig yan, pero alam mo ba na sinubukan ng dakilang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect na maging inspector ng Profound Nether Mansion pero nabigo? 2,971. Dahil ang 3rd sect leader ng Copland Celestial Sect ay naging inspector ng Profound Nether Mansion, ibig sabihin ay nalampasan na ng kanyang lakas ang Great Sect leader ng Copland Celestial Sect. Sabi ng kasama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang inspector ng Deep Nether Mansion. Ang dakilang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect ay nabigong maging isang inspector ng Deep Nether Mansion. Natigilan si Jovan nang marinig niya ang mga salitang ito. Bilang batang Panginoon ng ari-arian ng gobernador ng lungsod sa Passage City ng Supporting Fall Nation, alam niya ang mga bagay-bagay, kabilang ang tungkol sa 3 sekta at 2 angkan, na hindi alam ng mga ordinaryong tao sa Supporting Fall Nation. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa mga inspector ng Deep Nether Mansion. Kaya naman, nagtanong si Jovan nang may pagtataka, kapatid, ano ang ibig sabihin ng inspector ng malalim na Nether Mansion? Kanina, sinabi mo na may 10 inspector sa malalim na Nether Mansion. Ang Profound Nether Mansion ay pinamamahalaan ng Mansion Master at ilang Deputy Mansion Master, masayang paliwanag ng kasama ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, bukod doon, may 10 posisyon para sa mga inspector ng Profound Nether Mansion. Kahit sino ay maaaring mag-apply para sa mga posisyong ito basta't may sapat silang kakayahan. Bukod sa mga cultivator mula sa 3 sects at 2 clans, maaari ring subukan ng mga cultivator na walang sect ang posisyon ng isang inspector.
Nagpatuloy sa pagsasabi ang kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang sa kasalukuyang 10 inspector, mayroong 2 mula sa Copland Celestial Sect, at tig-1 mula sa Cloud Platform Celestial Sect at sa Simplicity Celestial Sect. Wala ni isa mula sa Sawyer Clan at sa Winslow Clan. Ang mga inspector mula sa Copland Celestial Sect, sa Cloud Platform Celestial Sect, at sa Simplicity Celestial Sect ay pawang mga veterano mula sa mas lumang henerasyon. Karaniwan silang nananatili sa mansyon at hindi nakikialam sa mga gawain ng kani-kanilang sekta. Natural lang, iyon ay kung ang kani-kanilang sekta ay hindi nasa maluhang panganib. Gayunpaman, kailangang sabihin na hindi hahayaan ng Profound Nether Mansion na lumala ang sitwasyon. Buong kumpiyansang nagsalita ang mga kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Malinaw na medyo may alam siya tungkol sa Profound Nether Mansion. Kapatid, paano mo nalalaman ang tungkol sa Profound Nether Mansion? Nagtatakang tiningnan ni Jovan ang kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Hindi nakapagsalita ang kasama ng lalaking nasa katanghaliang gulang bago sumagot ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Gustong-gusto ng lalaking ito na magtanong tungkol sa mga bagay na nakakapukaw ng interes sa kanya tuwing may oras siya. Sa paglipas ng panahon, natural na naipon ang kanyang kaalaman. Samantala, matapos magsalita ang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Sawyer Clan, ang mga pinuno mula sa Simplicity Celestial Sect, sa Cloud Platform Celestial Sect, at sa Winslow Clan ay likas na napalingon sa third sect leader ng Copland Celestial Sect. Pinuno ng sekta Bowen, bakit hindi ka nalang magdesisyon tungkol dito? Tama iyan. Pinuno ng sekta Bowen, ikaw ang magdesisyon. Ako, si Gillier Winslow, ay makikinig kay sect leader Bowen. Nagkakaisa ang 3 pinuno na si Mingfen ang mamuno. Hindi nila inaasahan na ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect ang personal na mamumuno sa mga kasamahan mula sa kanyang sekta rito. Hindi nila kakailanganing magpakumbaba ng ganito kung ito ang dakilang pinuno ng sekta ng Copland Celestial Sect. Tutal, ang taong nasa harap nila ay hindi lamang ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect, kundi isa rin siya sa 10 inspector mula sa Profound Nether Mansion. Sa posisyong iyon, maituturing siyang kinatawan ng Profound Nether Mansion. Ayon sa mga patakaran ng Profound Nether Mansion, ang mga inspector ng Profound Nether Mansion mula sa 3 sekta at 2 angkan na mahigit 3,000 taong gulang ay hindi maaaring bumalik sa kanilang mga sekta o angkan o makialam sa mga usapin ng kani-kanilang mga sekta at angkan. Gayunpaman, ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect ay hindi pa umaabot sa edad na 3,000. Sa katunayan, wala pa siyang 1,000 taong gulang. Para magkaroon siya ng ganitong lakas sa murang edad, maituturing siyang isang napakalaking henyo sa buong Profound Nether Mansion. Sa sandaling ito, kahit ang pinakamabagal na tao sa 20,000 kataong naruroon ay masasabi kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng third sect leader ng Copland Celestial Sect. Bagamat marami sa kanila ang hindi alam ang mga detalye at hindi pa nakarinig ng tungkol sa mga inspector mula sa Profound Nether Mansion, masasabi nilang hindi siya isang ordinaryong tao batay sa kung gaano kagalang-galang ang ibang mga pinuno mula sa 3 sects at 2 clans. Natural lang na mausisa ang mga tao tungkol kay Mingfen Bowen, ang pinuno ng 3 sekta ng Copland Celestial Sect. Sino siya? Mayroon bang ganoong tao sa Copland Celestial Sect? Kahit ang dakilang pinuno ng Copland Celestial Sect ay hindi makakatanggap ng ganitong uri ng pagtrato, tama ba? Anong nangyayari? Sa sandaling ito, si Mingfen, na nakaupo sa sedan, ay dahan-daang nag-cross ng kanyang mga binti bago niya sinulyapan ng walang pakialam ang mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, dahil napagkasunduan ninyong lahat na ako ang dapat magdesisyon, napagpasyahan kong si Jackie Sawyer ang mamamahala sa pagkakataong ito. Nang marinig ang pangalan ng mabilog at nasa katanghaliang gulang na lalaki, bahagyang tumaas ang kilay ni Alvin. Jackie. Hindi ko inaasahan na ang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang magiging pangalawang elder ng Sawyer Clan. Bagamat maraming elder sa Sawyer Clan, 2 lamang sa kanila ang sikat. Ang 2 elder na ito ay ang Grand Elder at ang pangalawang elder ng Sawyer Clan. Ang pangalan ng pangalawang elder, Jackie, ay nangangahulugang pambihirang lakas. Ang kanyang lakas, gaya ng ipinahihiwatig ng kanyang posisyon, ay mas mababa lamang sa patriarka at sa dakilang elder ng Sawyer Clan.
10 sa inyo ang makikinig sa mga utos ni Elder Sawyer. Patuloy na nagsalita si Ming Fen nang walang pakialam. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga salita ay nakatuon sa 10 individual na nakatayo sa likuran niya. Opo, pinuno ng ikatlong sekta, magalang na sagot ng 10 individual na nakatayo sa likuran ni Ming Fen. Malinaw na ang kanilang paggalang ay hindi pagkukunwari. Sa katunayan, kung titingnan ng mabuti, makikita ang isang bahid ng sigasig na nakatago sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Natural lamang iyon dahil si Ming Fen ay hindi lamang ang pinuno ng ikatlong sekta ng Copland Celestial Sect, kundi siya rin ang pinakamahuhusay na taong lumitaw sa Copland Celestial Sect sa nakalipas na 100,000 taon. Karamihan sa kanila ay may opinyon na si Ming Fen ay may kakayahang iangat ang kanilang sekta sa susunod na antas at maging isang Grade 8 Celestial Sect. Tumango si Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan, sa mga salita ni Ming Fen bago humarap sa dagat ng mga tao at walang pakialam na nagsabi, ngayon, ang mga pinuno ng lahat ng kalahok na papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, lumapit kayo. Bagamat hindi malakas ang boses ni Jackie, malinaw na narinig ng 20,000 kataong naroroon, kabilang si Alvin, ang kanyang boses dahil naipasok niya ang kanyang celestial origin energy sa kanyang boses. Lahat ng mga emperador ng teritoryo ng 1,000 na bansa, kabilang si Emperador Clarence Lawson ng Supporting Fall Nation at si Emperador Cyrus Brown ng Southern Chi Nation, ay kabilang sa 1,000 individual na ito. Pagkatapos, nagpatuloy si Jackie sa pagsasabing, tulad ng alam ng lahat, ang bawat bansa sa teritoryo ng 1,000 bansa ay may 9 na pwesto. Ngayon, ang 3 sekta at 2 angkan ang maglalabas ng accumulative points Jade. Pakisabi naman sa inyong mga kababayan ang tungkol sa mga patakaran at gamit ng accumulative points Jade. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko, sabi ni Jackie bago tumingin sa mga taong nasa likuran niya. Ang mga taong ito, kabilang ang 10 individual mula sa Copland Celestial Sect, Simplicity Celestial Sect, Cloud Platform Celestial Sect, at Winslow Clan, ay humakbang pasulong. Bawat isa sa kanila ay namamahala sa pamamahagi ng accumulative points Jade sa 200 emperador. Di nagtagal, bawat isa sa mga emperador ng 1,000 Nations Territory ay may hawak na 9 na accumulative points Jade. Pagkatapos, tumingin si Jackie sa mga emperador mula sa 1,000 Nations Territory at walang tonong sinabi, maaari nyo nang ipamahagi ang mga accumulative points Jade sa inyong mga tao ngayon. Siguraduhing bibigyan ninyo sila ng impormasyon tungkol sa mga gamit ng accumulative points Jade at ang mga patakaran ng Southern Heaven Ancient Realm. Naiintindihan ko, Elder Sawyer, sabay-sabay na sagot ng lahat ng emperador mula sa teritoryo ng 1,000 bansa. Ang bawat isa sa mga emperador na ito ay namuno sa isang ika-8 baitang na kahariang celestial. Sa kani-kanilang mga kaharian, nakatayo sila ng mataas, malayo sa abot ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi man lang sila nang ahas na huminga ng malakas sa harap ni Jackie. Nang umatras ang mga emperador, tinawag ni Jackie ang mga tao mula sa 3 sekta at 2 angkan upang makatanggap ng kaukulang accumulative points Jades. Ang mga kaukulang accumulative points Jades na ito ay may ibang layunin kumpara sa mga ibinibigay sa mga kalahok. Ang 3 sekta at 2 angkan ay may patuloy na tradisyon mula pa noong nakaraan. Nang magbukas ang mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, lahat sila ay nagkaroon ng isang pahiwatig na kasunduan na magsugal kung aling mga kalahok ang may pinakamataas na punto sa accumulative points Jade. Ang mga natatalong sekta at angkan ay kailangang magbayad sa nanalong sekta o angkan. Bagamat hindi pa natutukoy ang taya, tiyak na ito ay isang bagay na magpapaiyak sa mga sekta at angkan kapag ibinigay ito. Sa makatuwid, natural lamang na umaasa ang 3 sekta at 2 angkan na ang mga taong may hawak na kaukulang Jade ay makakakolekta ng pinakamaraming puntos. Di nagtagal, malakas na inanunsyo ni Jackie, isa pa. Magbubukas lang tayo muli ng pasukan ng kaharian kapag 70% na ng mga kalahok ang nabuwal. Pagkatapos magsalita ni Jackie, isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa lugar. 2,972. 70%. Ang pasukan sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay mabubuksan lamang muli pagkatapos mamatay ang 70% ng mga kalahok. Ito.
Ibig sabihin nito, sa bawat 10 taong papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, 3 lamang ang makakalabas na buhay. Akala ko ba magbubukas muli ang pasukan sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm pagkatapos bumagsak ang 60% ng mga kalahok? Nagkamali ba ang pangalawang elder ng Sawyer clan? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, isang kaguluhan ang sumiklab sa gitna ng karamihan sa gitna ng Scalang Cloud Lake matapos magsalita si Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan. Masigasig nilang pinag-usapan ang katotohanan na ang pasukan ay magbubukas lamang pagkatapos mapatay ang 70% ng mga kalahok. 70%. Kailan nagbago ang mga patakaran? Taliwas sa karamihan, hindi inisip ni Alvin na nagkamali si Jackie. Sinuportahan ito ng katotohanang tahimik lamang si Jackie habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Habang malalim ang iniisip ni Alvin, sinabi ni Jackie, hindi ako nagkamali. Tama ang narinig ninyong lahat. Patuloy niyang sinabi, sa katunayan, noon, ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Realm ay muling magbubukas kapag 60% ng mga kalahok ay natamba na. Ang kahirapan sa pagkakataong ito ay mas mataas kumpara sa nakaraan. Sa makatuwid, ang pasukan ay muling magbubukas pagkatapos ng 70% ng mga kalahok ay natamba na. Isang napakagandang ngiti, na taliwas sa kanyang mga salita, ang makikita sa kanyang mukha nang magsalita siya. Nang marinig ang mga salita ni Jackie, ang mga ekspresyon ng maraming tao ay naging malungkot. Siyempre, hindi pa huli ang lahat para bumalik. Ang mga nais umatras ay maaaring magpasa ng kanilang mga accumulative point jade sa kani-kanilang mga pinuno, sabi ni Jackie. Isa na namang kaguluhan ang sumiklab pagkatapos magsalita ni Jackie. Ito ay dulot ng ilang kalahok na piniling umatras. Bagamat naging malungkot ang ekspresyon ng marami sa mga kalahok mula sa supporting Fall Nation, wala ni isa sa kanila ang pumiling umatras. 70%. Ibig sabihin, 30% lamang ng mga papasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ang makakalabas ng buhay. Sabi ni Alvin. Mayroong kabuuang 9 na overarching Heavenly Supreme Celestials, kabilang si Alvin, mula sa supporting Fall Nation. Batay sa mga salita ni Jackie, 3 lamang sa 9 na kalahok mula sa supporting Fall Nation ang makakaligtas sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Gitling. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kadelikado ang pagpasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pagkakataong ito. 30% lang ng mga kalahok ang makakaligtas. Gulat na bulalas ni Jovan. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kawalan ng takot. Mayroon bang gustong umatras? Dahil sa kung gaano kadelikado ang pagpasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm sa pagkakataong ito, si Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ay hindi alintana kung ang ilan sa mga kalahok ay gustong umatras. Gayunpaman, sa kanyang pagkagulat, walang sino man ang pumiling umatras. Magkasabay ang panganib at gantimpala. Dahil napagdesisyonan kong sumali sa Southern Heaven Combat sa supporting Fall Nation, napagdesisyonan ko nang pumasok sa lower realm ng Southern Heaven Ancient Realm para maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Natatakot ako na maaapektuhan ang aking cultivation sa hinaharap kung tatakas ako sa ganitong kaliit na kahirapan ngayon. Isang nasa katanghaliang gulang na overarching Heaven Supreme Celestial mula sa supporting Fall Nation ang nagsabi, 10% lang ang pagtaas nito kumpara sa mga nakaraang panahon. Bukod dito, sino ang magsasabing hindi ako mabubuhay? Tama ka. Wala nang saysay na umatras matapos makarating dito ng malayo. Ilang pagkakataon pa ba ang mayroon tayo sa buhay para maging matagumpay? Natatakot ako na ang ganitong pagkakataon ay hindi na muling darating. Kung ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko, baka sakaling mabuhay ako. Hanggat nabubuhay ako, makakasali ako sa isa sa 3 sekta at 2 angkan. Sa panahong iyon, magiging maliwanag ang kinabukasan ko. Lahat ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa supporting Fall Nation ay lubos na may motibasyon at kumpiyansa. Natural lamang na labis na nasiyahan si Clarence nang makita ito. Tutal, mas maraming kalahok, mas maraming taong makakaligtas. Walang dadang makikinabang siya rito. Kamahalan, bakit naiiba ang mga accumulative points jade ng overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Southern Chi Nation sa atin?
Tanong ni Alvin matapos niyang tingnan ang mga tao mula sa Southern Chi Nation. Napansin niya na ang accumulative points jade sa mga kamay ng isang overarching heavenly supreme celestial mula sa Southern Chi Nation ay naiiba. Ang accumulative points jade ni Alvin ay kulay esmeralda at kumikinang ng may sigla habang ang accumulative points jade na nasa kamay ng overarching heavenly supreme celestial ng Southern Chi Nation ay malinaw na asul na katulad ng karagatan. Ang iba pang overarching heavenly supreme celestials mula sa supporting fall nation ay likas na lumingon sa direksyon ng mga tao mula sa Southern Chi Nation pagkatapos magsalita ni Alvin. Iba talaga. Asul ang mga accumulative points jade ng Southern Chi Nation habang esmeralda naman ang sa amin. Bakit iba? May dahilan ba kung bakit magkaiba ang mga kulay ng ating mga accumulative point jade? Inilipat ng pangkalahatang kataas-taasang mga celestial ang kanilang atensyon kay Clarence para sa isang paliwanag. Ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng pagkalito. Sabi ni Clarence, sa tuwing magbubukas ang mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang mga kalahok na overarching heavenly supreme celestials ay bibigyan ng accumulative points jade. Mayroong 5 uri ng accumulative points jade na gawa sa iba't ibang jade. Ang mga ito ay ang golden jade, ang wooden jade, ang water jade, ang fire jade, at ang earth jade. Ang 5 uri ng jade ay kumakatawan sa isa sa 3 sekta at 2 clans. Halimbawa, ang mga wooden jade na nasa iyong mga kamay ay ibinigay sa akin ng mga miyembro ng Simplicity Celestial Sect. Ang golden jade ay kumakatawan sa Cloud Platform Celestial Sect, ang water jade ay kumakatawan sa Copland Celestial Sect, ang fire jade ay kumakatawan sa Winslow Clan, at ang earth jade ay kumakatawan sa Sawyer Clan. Sandali na tumigil si Clarence bago nagpatuloy sa pagsasalita, may chismis na sa bawat pagbubukas ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ang 3 sects at 2 clans ay magsusugal sa isa't isa. Magsusugal sila sa bilang ng mga punto sa accumulative points jades ng mga kalahok. Ang mananalo ay ang puwersang may pinakamaraming puntos, at ang matalong puwersa ay kailangang magbayad sa nanalong puwersa. Nagpatuloy si Clarence sa pagpapaliwanag, sa kabila ng kulay ng iyong accumulative points jade, kung makakaligtas ka, hindi mo kailangang sumali sa kaukulang puwersa ng iyong jade. Maaari kang pumili na sumali sa alinman sa 3 sekta at 2 angkan. Gaya ng alam ninyong lahat, ang mga natatanging kalahok o iyong may mataas na ranggo ay maaaring sumali sa 3 sekta at 2 angkan. Sugal. Napataas ang kilay ni Alvin nang marinig ang mga salita ni Clarence. Maaari pang ang sumugal ang 3 sect at 2 clan sa ganoong bagay. Siguro sa mga rehiyon sa ilalim ng Profound Nether Mansion, pinapayagan silang gumawa ng sarili nilang mga patakaran tungkol sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Napakawalang galang. Habang itinataas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga miyembro ng 3 sects at 2 clans, napagtanto niya ang malupit na katotohanan ng natural selection sa Devata Realms. Tulad ng mga makamundong kaharian, o marahil, sa mas malawak na lawak, ang lakas ang lahat. Isang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial mula sa supporting fall nation ang nagtanong, kamahalan, ang ating mga accumulative points wooden ay hindi magbabago ng kulay kung papatayin natin at makukuha ang mga puntos mula sa jade na may ibang kulay, hindi ba? Tama, sabi ni Clarence, naisip na ito ng 3 sekta at 2 angkan noon pa. Kailangang angkinin ng lahat ng kalahok ang pagmamay-ari ng dugo ng kanilang mga accumulative points jade bago makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Kapag namatay ang may-ari ng accumulative point jade, ang kanyang accumulative points jade ay agad na mababasag. Ang mga puntos na kanilang naipon ay automatikong mapupunta sa pinakamalapit na accumulative point jade, paalala ni Clarence kay Alvin at sa iba pang mga kalahok mula sa supporting fall nation. Sa makatuwid, kapag pumapatay ng isang tao, kailangan mong siguraduhin na walang ibang accumulative point jade sa malapit. Kung hindi, ang mga puntos ay maaaring mapunta sa iba. Kung hindi sinabi sa kanila ni Clarence ang tungkol dito, hindi sana ito malalaman ni na Alvin at ng iba pang mga kalahok mula sa supporting fall nation. Bukod doon, kahit na magkasama kayong papasok sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ay teleport kayo sa iba't ibang lugar sa ibabang kaharian ng isang transportation formation pagkatapos ninyong pumasok. Kaya naman, sa simula, mag-isa kayo.
Nasa sa inyo kung gusto ninyong magtulungan mamaya. Natural lang, hindi ko inirerekomenda na makipagtulungan kayo sa mga taong hindi ninyo pinagkakatiwalaan. Tutal, may posibilidad na mapatay kayo dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Sabi ni Clarence habang matamang nakatingin kay Alvin at sa isa pa. Nang marinig ito, marami sa mga overarching Heavenly Supreme Celestials ang nagsimulang mag-ingat sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay nagpasya sa kanilang sarili na huwag makipagtulungan kan-inuman. Tutal, kung magtitiwala sila sa maling tao, kapalit nito ang kanilang buhay. Pagkalipas ng halos kalahating oras, panahon na. Ang boses ni Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan, ay umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito, nilulunod ang iba pang mga ingay sa paligid. Agad na natahimik ang lahat. Ang 3 sekta at 2 angkan ay magsasanib puwersa na ngayon upang buksan ang pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang mga overarching Heavenly Supreme Celestials na nagpasyang pumasok sa kaharian ay mangyaring angkinan ang pagmamayari ng inyong accumulative points Jade bago pumasok sa kaharian, sabi ni Jackie. Pagkatapos magsalita ni Jackie, halos lahat ng 20,000 kataong naruroon ay lumingon sa mga miyembro mula sa 3 sekta at 2 angkan. Sa sandaling ito, tumango si Jackie sa 4 na pinuno mula sa iba pang 3 angkan at 1 sekta. Pagkatapos, isang parisukat na plato na may mga komplikadong ron na nakaukit sa magaspang nitong ibabaw ang lumitaw sa mga kamay ni Jackie. 2,973. Iba iyan. Compass ng Porma Sion. Haka-haka ni Alvin sa loob-loob niya nang makita ang mga parisukat na plato na may masalimuot na mga inscription sa mga kamay ng mga pinuno mula sa 3 sekta at 2 angkan. Tunay ngang tama ang haka-haka ni Alvin. Ang mga formation compass ang susi sa pagbubukas ng pasukan patungo sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ibinigay ang mga ito ng Profound Nether Mansion sa 3 sects at 2 clans para sa ligtas na pag-iingat. Walang pakialam na sinabi ni Mingfen, ang pinuno ng 3 sekta mula sa Coplang Celestial Sect, magsimula na tayo. Pagkatapos, inihagis niya ang formation compass sa kanyang mga kamay. Agad na tumaas ang formation compass sa kalangitan kasabay ng isang mahiwagang puwersa na sumulpot palabas. Swoosh! Swoosh! Kasunod nito, sumunod din si Jackie, ang pangalawang elder ng Sawyer clan, at ang iba pang mga pinuno mula sa 3 sekta at 2 clan at inihagis ang mga compass ng formation sa kanilang mga kamay. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, ang 5 formation compass ay bumuo ng isang bilog sa hangin. Para bang mayroong isang mahiwagang koneksyon sa pagitan nila na nagbubuklod sa kanila. Isang mahinang ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin bago sabay na sumikat ang puting liwanag mula sa 5 compass ng formation. Kalaunan, ang 5 ilaw ay nagsanib puwersa at naging isang sinag ng liwanag na sumikat pataas sa kalangitan. Ang sinag ng liwanag ay parang isang haligi na umaabot mula sa lupa hanggang sa kalangitan. Bomb! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin, dahilan para umikot ang kawalan bilang tugon. Maya-maya, isang punit sa espasyo ang lumitaw, na nagpapakita ng isang martingale na tarangkahan. 2 haligi ang nakatayo sa gilid ng martingale na tarangkahan, at ang masalimuot na mga disenyo sa mga haligi ay nagpapamukhang sinauna na. Sa itaas ng martingale na tarangkahan, mayroong isang karatula na may nakasulat na Southern Heaven Ancient Realm. Nang makita ang 4 na salita, karamihan sa mga overarching Heavenly Supreme Celestials ay nag-iwas ng tingin pagkaraan ng 1 o 2 sandali. Isang malakas na enerhiya ang bumulusok patungo sa kanila nang makita nila ang 4 na salita. Hindi nila nakayanan ang pressure at 1 o 2 hininga lang ang kanilang natitigan, pinakamatagal, bago sila umiwas ng tingin. Sa kabilang banda, ang mga overarching Heavenly Supreme Celestials na itinuturing na mas makapangyarihan ay maaari lamang tumagal ng ilang hininga. Bukod kay Alvin, walang sino man ang maaaring tumingin sa 4 na salita ng higit sa 10 paghinga. Ang tanging dahilan kung bakit kayang tingnan ni Alvin ang mga salita ng ganito katagal ay dahil sa malalim na banal na metal na nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Ito ay dahil ang presyon mula sa 4 na salita ay tumatarget sa kaluluwa ng isang tao.
Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Alvin na ang iba pang overarching Heavenly Supreme Celestials ay hindi kayang tumingin sa karatula ng matagal. Sigurado siyang may kakaiba sa karatula. Dahil sa natuklasang ito, sinubukan niyang makihalubilo at umiwas din ng tingin. Gayunpaman, ang ginawa ni Alvin ay hindi nakaligtas sa atensyon ng mga pinuno mula sa 3 sekta at 2 angkan. Iba talaga ang binata na ito. Alam ng mga pinuno mula sa 3 sekta at 2 angkan ang matinding pressure na dulot ng karatula. Paano sila hindi magugulat na nagawa ni Alvin na tingnan ito ng 2 beses na mas matagal kumpara sa iba? Bukod dito, nakita nila siyang sadyang umiwas ng tingin. Kawili-wili. Sakay ng sedan, si Ming Fen, ang pinuno ng 3 sekta ng Koplang Celestial Sect, ay tumingin kay Alvin nang may bahid ng ngiti sa kanyang mukha. Bukod sa mga overarching Heaven Supreme Celestials, kabilang si Alvin, na nag-iwas ng tingin, ang mga powerhouse mula sa iba pang pangunahing puwersa ay nag-iwas din ng tingin pagkatapos ng mahigit 100 paghinga. Isa sa mga overarching Heavenly Celestials ang nagtanong sa nanginginig na boses, ang mga salitang iyon ba ay iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord ng ating Southern Heaven Territory? Tama iyan. Ang mga salitang ito ay iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord ng ating Southern Heaven Territory. Gayunpaman, hindi tayo sigurado kung kailan iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord ang mga salitang ito. Sa mga naroon, may ilan na alam na ang mga salitang iyon ay iniwan ng Southern Heaven Celestial Lord ng Southern Heaven Territory. Nakakatakot ang mga salitang binitawan niya. Gaano kaya kitikot kung nandito siya? Medyo nanginginig na sabi ni Jovan. Ang Southern Heaven Celestial Lord. Hindi tulad ni Jovan, si Alvin ay hindi man lang humanga sa kapangyarihan ng Southern Heaven Celestial Lord. Tutal, nakakilala na siya ng mga nilalang na mas makapangyarihan pa kaysa sa isang Heavenly Emperor na namumuno sa isang Devata realm. Lahat ng Heavenly Emperor na namumuno sa isang Devata realm ay tinatawag na Celestial Emperors. Natural lamang na hindi siya humanga sa isang tinatawag na Celestial Lord. Bagamat iisa lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, ang kanilang lakas ay walang kapantay. Ang isang tinatawag na Celestial Emperor ay madaling makapatay ng isang tinatawag na Celestial Lord sa pamamagitan lamang ng isang pitik ng kanyang daliri. Bukod dito, hindi niya maramdaman ang tila mapangwasak na presyon na kinakaharap ng iba dahil sa proteksyon mula sa Profound Divine Metal. Kumalabog. Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa gate, na umakit ng pagkikilos ng lahat. Wala nang nag-abalang tumingin sa karatula sa itaas ng mga gate. Kahit ang iilang malalakas na puwersa mula sa mga pangunahing puwersa na kayang tiisin ang pressure ay nag-iwas ng tingin nang tumunog ang gate. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, bumukas ang tarangkahan papasok, na nagpapakita ng walang katapusang kadiliman. Napakadilim nito na hindi man lang makikita ang kamay sa harap ng mukha. Swoosh! 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 Pagkabukas pa lang ng gate sa spatial tier, 10 tao mula sa bawat isa sa 3 sects at 2 clans ang tumayo sa harap ng mga gate. Dahil sa karatula sa itaas ng tarangkahan, natural na masasabi ng lahat na ang ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm ay nasa kabila ng tarangkahan. Kaya naman, hindi sila nagulat sa mga kilos ng mga tao mula sa 3 sects and 2 clans. Ngayon, lahat ng hindi papasok sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, ay umatras ng 1,000 metro, sabi ni Jackie sa isang malakas na boses. Agad na umatras ng 1,000 metro ang lahat mula sa iba't ibang puwersa na kasama ang kanilang overarching Heavenly Supreme Celestials dito, kabilang si Emperor Clarence ng supporting Fall Nation. Ang mga overarching Heavenly Supreme Celestials na nagbago ng isip tungkol sa pagpasok sa Southern Heaven Ancient Realm ay umatras din. Dahil sa humigit kumulang 8,000 katao ang umatras, mayroon na ngayong humigit kumulang 12,000 katao ang natitira. Ang 9 na tao mula sa supporting Fall Nation, kabilang si Alvin, ay kabilang sa 12,000 kataong ito. Napakagaling. Mukhang mahigit 10,000 ang kalahok. Isang masayang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Jackie nang makita niyang humigit kumulang 12,000 ang kalahok. Sa 12,000, 3,600 lamang ang mabubuhay. Ang mga mabubuhay ay maaaring pumili na sumali sa alinman sa 3 sekta at 2 angkan.
Ang 3,600 na nakaligtas ay irerango rin ayon sa mga puntos na mayroon sila sa kanilang mga accumulative points Jade. Ang nangungunang 100 kalahok ay makakatanggap ng karagdagang gantimpala mula sa 3 sekta at 2 angkan. Ang nangungunang 30 kalahok ay bibigyan ng mas magagandang gantimpala. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nasa nangungunang 10 ranggo, lalo na ang mga nasa nangungunang 3, ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Patuloy na sinabi ni Jackie, natural, ang iyong mga gantimpala ay hiwalay sa mga gantimpala ng mga puwersang kinakatawan mo. Hindi mo na kailangang magbigay ng bahagi ng iyong mga gantimpala sa mga puwersang kinakatawan mo. Nangangahulugan ito na hindi na kailangang ibahagi ni Alvin ang kanyang mga gantimpala kay Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, na kanyang kinakatawan. Pagkatapos nito, lahat kayo ay hahatiin sa 50 grupo at magpapalitan sa pagpasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Dapat munang itatag ng lahat ang pagmamayari sa kanilang mga accumulative points Jade. Kasama na rito ang mga minor jade ng accumulative point jade, paliwanag ni Jackie, ang minor jade ay iiwan dito para masubaybayan natin ang mga pagbabago sa inyong mga puntos. Kung mabasag ang major jade ng inyong accumulative points jade, ang kaukulang minor jade ay mababasag din. Batay sa mga puntos sa inyong minor jade, ay rerango namin kayo. Gayunpaman, ang mga may 1 puntos lamang ay hindi ay rerango. Maaaring paghiwalayin ang accumulative points jade sa major jade at minor jade. Ang minor jade na iiwan ko rito ay makakapagpakita ng aking mga puntos, at irerango nila ako batay sa aking mga puntos. Naisip ni Alvin sa sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata. Hindi sinabi sa kanila ni Clarence ang tungkol dito ng mas maaga. Marahil, alam ni Clarence na ipapaliwanag ito sa kanila ni Jackie. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, sigurado akong naipaliwanag na ito sa inyo ng kani-kanilang mga pinuno. Ngayon, hatiin ninyo sa 50 grupo at magpalitan sa pagpasok sa Southern Heaven Ancient Realm, sabi ni Jackie, tandaan, lahat ng makukuha ninyo roon ay sa inyo. Kung mas mataas ang rango ninyo, mas maganda ang magiging traito sa inyo kapag sumali kayo sa 3 sects and 2 clans. Good luck! Kasunod nito, ang 12,000 overarching Heavenly Supreme Celestials, kabilang si Alvin, ay naghiwalay sa 50 grupo bago sila tumungo sa pasukan ng ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Ang 50 katao mula sa 3 sekta at 2 angkan ay mamumuno sa tig-iisang grupo. Matapos magpatulo ng isang patak ng dugo sa Major Jade at Minor Jade ng Accumulative Point Jade at maipasa ang Minor Jade sa mga tao mula sa 3 sects at 2 clans, ang mga kalahok ay pinayagan na makapasok sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Swoosh! Matapos maitatag ang pagmamayari ng kanilang Accumulative Points Jade, ang unang grupo ay tumawid sa gate at pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Walang nakitang paggalaw nang maglakad sila papasok sa kadiliman sa kabila ng gate. Sunod-sunod na pumasok sila sa Southern Heaven Ancient Realm. Maya-maya, dumating na ang pagkakataon ng grupo kung saan naroon ang mga supporting Fall Nation. 2,974. Lahat ng kalahok mula sa supporting Fall Nation ay nasa iisang grupo. Ang una sa pila ay si Jinyong, ang ika-4 na prinsipe ng supporting Fall Nation. Mauna na ako. Mag-ingat kayong lahat. Matapos maitatag ang pagmamayari ng Major Jade at Minor Jade ng kanyang Accumulative Point Jade, tumango si Jinyong kay Alvin at sa iba pa bago siya dumaan sa gate upang pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Noong una, balak sana ni Jinyong na hayaang manguna si Alvin. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Alvin at casual na tumayo sa likod ni Jovan. Ang pangalawa na pumasok ay ang nakababatang kapatid ni Jovan, si Henry. Bagmat maraming kapatid si Jovan, siya ang may pinakamalapit na relasyon kay Henry dahil sila ang magkalapit ang edad. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang sabihin niya, "Panglimang kapatid, mag-ingat ka kapag nasa loob ka na. Huwag kang kumagat ng higit sa kaya mong nguyain. Huwag kang mag-alala, kapatid. Makakalabas ako ng buhay," nakangiting sabi ni Henry. Pagkatapos noon, tumango siya kay Alvin bago pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Si Jovan ang sumunod na pumasok. Bago siya pumasok, sinabi niya kay Alvin, "Kapatid na Darfield, ako muna ang papasok. Bagamat mayroon kang pambihirang lakas, napakalaki ng Profound Nether Mansion.
Maaaring may iba pang overarching heavenly supreme celestials na malalakas din. Mag-ingat ka. Natatakot siyang baka maliitin ni Alvin ang iba pang overarching heavenly supreme celestials na papasok din sa mas mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm. Huwag kang mag-alala. Tumango si Alvin habang pinapanood si Jovan na papasok. Natural lang, alam niyang palaging may mas malakas pa rin kahit gaano pa ito kalakas. Sa katunayan, mas may karanasan siya kaysa kay Jovan kahit na si Jovan ay ipinanganak sa isang Devata realm at isa lamang siyang transcender. Tutal, nakakilala na siya ng mga nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa mga Heavenly Emperor ng Devata realms. Hindi siya kasing walang alam ng iniisip ni Jovan. Pagkatapos ni Jovan, sa wakas ay si Alvin na ang pumasok sa Southern Heaven Ancient Realm. Kinuha niya ang kanyang accumulative points jade at itinaguyod ang pagmamay-ari nito sa harap ng taong mula sa Cloud Platform Celestial Sect na namamahala sa kanilang grupo. Kasunod nito, ang tao mula sa Cloud Platform Celestial Sect ay kumuha ng isang maliit na piraso ng jade para kay Alvin upang maitatag ang pagmamay-ari nito. Ito ay walang iba kundi ang accumulative points jade's minor jade na magpapakita ng mga puntos mula sa kanyang major jade. Ang taong mula sa Cloud Platform Celestial na namamahala sa grupo ni Alvin ay isang binata. Walang ekspresyon niyang sinabi, matapos maitatag ang pagmamay-ari sa iyong major jade, maaari mong gamitin ang iyong divine consciousness upang suriin ang iyong mga puntos. Sa ngayon, isa na lang ang puntos mo. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na ipinadala ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang accumulative points jade. Gaya ng sinabi ng binata, isa na ang punto niya ngayon. Kung wala nang iba pa, maaari ka nang pumasok ngayon, sabi ng disipulo ng Cloud Platform Celestial Sect matapos irehistro ang pangalan ni Alvin. Sige. Tumango si Alvin at lumagpas sa gate sa harap niya papasok sa kadiliman. Pagpasok niya, nakaramdam siya ng isang puwersang humihila sa kanya. Sinubukan niyang pigilan ngunit wala siyang nagawa. Kadiliman lamang ang nasa lahat ng dako, at pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Ang pakiramdam na ito ay tumagal ng mahigit 100 paghinga. Nang sa wakas ay tumigil ito sa pag-ikot, ang kadiliman ay napalitan ng isang nakasisilaw na liwanag na naging dahilan upang siya ay mapangiwi. Ito ay pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang paligid. Natuklasan niyang nasa isang kagubatan siya. May ilang mga puno na hindi niya pamilyar. Nagkalat ang mga dilaw na dahon sa medyo malambot na lupa. Ang pagkaakit ni Alvin ay agad na naakit ng isang kakaiba at siksik na maitim na dilaw na palumpong. Ang kuwi nito ay halos humalo sa lupa. Nang tumingin siya sa palumpong, nakita niya ang isang pares ng mga matang kumikinang sa berdeng liwanag na nakatingin sa kanya sa palumpong. Sa isang kisap mata, isang maitim na dilaw na figure ang tumalon palabas at sumugod sa kanya. Ay isa itong celestial beast. Nakita ni Alvin na ang maitim na dilaw na figure ay isang celestial beast na may anyo na parang lobo. Base sa mga mata nito, masasabi niyang hindi ito nagkaroon ng katalinuhan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, ginamit niya ang kanyang banal na kamalayan upang siyasatin ang celestial beast. Ang cultivation base nito ay katulad ng isang profound stage overarching heavenly supreme celestial. Ang mga atake nito ay katulad ng mga pinalakas ng isang heaven-grade celestial method o divine ability. Whoosh! Swoosh! Nang makalapit sa kanya ang celestial beast, sumugod si Alvin sa bilis ng kidlat. Kasabay nito, isang liwanag ng mastasa na naglalabas ng isang mabangis na aura ang lumitaw sa kanyang kamay. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay na naglalaman ng kanyang celestial origin energy at ang fundamental profundity ng batas ng lupa, ang earth elemental profundity. Umungol ang celestial beast nang mahawakan ito ni Alvin sa batok nito gamit ang kanyang celestial origin energy na naging isang malaking kamay. Habang nakalagay ang apat na paa sa lupa, ang halimaw ay may taas na 1.5 metro, at ang leeg nito ay napakakapal. Kung hindi dahil sa kanyang celestial origin energy na naging isang malaking kamay, hindi niya ito mahahawakan sa batok nito. Bagamat madali niya itong mapatay, sinadya niya itong hinayaan na buhay. Hindi ito ilusyon mula sa isang formation. Isa itong tunay na buhay at humihingang celestial beasts. May mga buhay na nilalang ba sa Southern Heaven Ancient Realm?
Sa karagdagang investigasyon gamit ang kanyang divine consciousness, nagulat siya nang matuklasan niyang totoo ang celestial beast. Kaya ang isang maliit na mundo na nilikha ng isang celestial lord ay kayang maglaman ng mga buhay na nilalang. Bagamat wala siyang gaanong alam tungkol sa maliliit na mundo na iniwan ng mga celestial lord, marami naman siyang alam tungkol sa maliliit na mundo na nilikha ng mga celestial duke at mga celestial king. Batay sa kanyang pagkakaintindi, ang mga tao, o iba pang mga buhay na nilalang, ay hindi makakatagal sa maliliit na mundo na nilikha ng mga celestial king. Pagkalipas ng isang panahon, sila ay sapilitang ilalabas mula sa maliit na mundo. Umiling si Alvin nang may pumasok na ideya sa isip niya. Teka! May posibilidad na ang halimaw na ito ay ipinadala kamakailan dito. Nang muling tumingin si Alvin sa celestial beast, nakita niya ang likas na takot sa mga mata ng halimaw. Bago niya binitawan ang halimaw, sinabi niya, ibibigay ko ang buhay mo sa pagkakataong ito. Kapag naglakas loob kang atakihin akong muli, mamamatay ka. Matapos luwagan ni Alvin ang pagkakahawak niya sa leeg ng celestial beast, binigyan nito si Alvin ng huling takot na tingin bago tumalon palayo. Nasaan ang lugar na ito? Pabagsak na yumuko si Alvin gamit ang kanyang mga paa na naglalaman ng celestial origin energy at tumilapon pataas sa langit, hinahalo ang mga dilaw na dahon sa lupa. May mga restriction ba? Matapos umangat ng 100 metro sa ere, natuklasan ni Alvin na hindi na siya makakaangat pa kahit gaano pa karaming celestial origin energy ang gamitin niya o gaano pa karaming beses niyang gamitin ang earth elemental profundity. Para bang mayroong isang hindi nakikitang harang sa kalangitan. Sa taas na ito, wala akong makikitang anumang kapaki-pakinabang. Lumilipad-lipad si Alvin sa ere habang nililibot ang kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay isang walang katapusang kagubatan. Swoosh! Swoosh! Bigla na lang may narinig na ingay mula sa di kalayuan. Noong una, hindi ito pinansin ni Alvin. Gayunpaman, habang papalapit ang ingay, natuklasan niya na ito ay parang tunog ng rumaragas ang tubig matapos masira ang dam. Iyan. Tumingin si Alvin sa direksyon ng kaguluhan at nakita ang maliliit na itim na bitik na papunta sa kanya ng napakabilis. Ang mga itim na bitik ay lalong lumalaki ng lumalaki habang papalapit ang mga ito. Nang sa wakas ay makalapit na sila ng sapat, natuklasan niya na ang mga itim na bitik ay mga uwak na kasinlaki ng mga agila. Ang mga itim na uwak na ito ay may mga gintong sungay sa kanilang mga ulo. At ang mga sungay ay nagliliwanag na may kakaibang liwanag. Ito ang mga Golden Horn Raven. Lubhang nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang libu-libong uwak na lumilipad patungo sa kanya. Bagamat ang mga Golden Horns Raven ay mga celestial beast na walang katalinuhan, sila ay napakalakas. Kung walang cultivation, ang kanilang mga cultivation base ay katulad ng isang peak overarching heavenly supreme celestial. Ang mga Golden Horns Raven na ito ay kasing lakas ng mga peak overarching heaven supreme celestials. Batay sa kanilang bilis, madaling nahulaan ni Alvin ang kanilang lakas. Agad niyang naramdaman ang pananakit na kanyang ulo. Hindi siya mag-aalala kung 100 lamang sila. Kahit na 100 lamang sila, magiging banta pa rin sila sa kanya. Dahil daan-daan sila na bumubuo ng isang formation, sa kasalukuyan niyang lakas, tiyak na mamamatay siya. Ang pinaka nakakatakot na bahagi tungkol sa kanila ay hindi ang kanilang lakas, kundi ang ugnayan at hindi namamalayang pagkakaunawaan na mayroon sila. Hindi naman nagbabanta ang mga Golden Horns Raven, pero sa oras na magsanib puwersa sila, magiging lubhang nakakatakot sila. May bali-balitang ilang libong Golden Horns Raven sa isang porma sayon ang madaling makapatay ng isang makapangyarihang Celestial Duke. Teka! Lumilipad na ang mga uwak na ito nang nakahanay. Sa tingin ko nangangaso sila. Habang papalapit ang libu-libong Golden Horns Ravens, natuklasan ni Alvin na lumilipad na rin ang mga uwak ng nakahanay. Hindi nagaksaya ng oras si Alvin at sumugod pabalik sa kagubatan habang binalot siya ng liwanag ng mastasa. Ito na lang ang tanging pagpipilian niya sa ngayon. Kapag nakapasok na siya sa kagubatan, hindi mapapanatili ng mga Golden Horns Ravens ang kanilang porma sayon kung sakaling magpasya silang sumisid pababa sa kanya. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa niyang mabuhay. Bumuhos ang pagkabalisa sa kanyang puso habang bumubulong sa sarili, bakit ba ang malas ko?
Kakapasok ko pa lang, at nakatagpo na ako ng isang kawan ng mga Golden Horns Raven. 2,975. Mayroong libu-libong Golden Horns Ravens. Kaya naman, nakatakas lamang si Alvin ng malayo matapos siyang sumugod sa kagubatan upang basagin ang pormasayo ng mga uwak. Mas mabagal ang mga Golden Horns Ravens kaysa kay Alvin kapag wala sila sa isang pormasayon. Gayunpaman, kung nasa pormasayon sila, ang kanilang bilis ay maihahambing sa isang Celestial Duke. Bagamat kailangang basagin ng libu-libong Golden Horns Ravens ang kanilang pormasayon pagpasok nila sa kagubatan, hindi magtatagal bago sila muling magtipon at muling lumipad ng nakahanay. Sa oras na iyon, magiging madali para sa kanila na maabutin si Alvin at mapatay siya. Hindi sila ganoon kabilis kanina. Mas bumilis lang sila nang makalapit sila sa akin. Parang katatapos lang nila ng pormasayon ng mga oras na iyon. Matapos sumugod sa kagubatan, lumakas ang celestial origin energy ni Alvin at bumaril sa lupa. Di nagtagal, sumikat siya ng may gininto ang atlilang liwanag. Kasabay nito, isang whirlpool sa harap niya, hinihigop ang Heaven and Earth Spirit energy sa paligid bago ito nawala. Ginamit ni Alvin ang Elementary Devouring Tactic, ang Eastern Purple Chi, at ang Immobilization King Method. Kasabay nito, ang kanyang Celestial Origin Energy ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan matapos itong dumaloy sa kanyang 79 na Heavenly Veins. Swoosh! Isang kidlat na pinaghalong mustasa, ginto, at lila ang biglang sumilay mula kay Alvin habang mabilis siyang naglalakad sa kagubatan. Maya-maya, bigla siyang huminto. Natuklasan niyang ang kagubatan ay kakaibang tahimik. Nakakabahala. Anong nangyayari? Matapang na lumingon si Alvin at binalikan ang kanyang mga dinaanan. Kakatwa, wala siyang nakitang Golden Horn Ravens. Kahit noong naglakad siya papunta sa lugar kung saan siya unang sumisid para tumakas, wala siyang nakitang Golden Horns Ravens. Anong nangyayari? Dahil sa kuryosidad, muling lumipad si Alvin pataas sa himpapawid, ngunit hindi niya tuluyang iniwan ang proteksyon ng kagubatan. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang banal na kamalayan. Malinaw niyang naramdaman ang ilang aura sa itaas ng kagubatan. Posible kayang hindi makapasok sa kagubatan ng mga Golden Horns Raven. Habang nakalutang si Alvin malapit sa mga tuktok ng puno, nakita niya ang libu-libong Golden Horns Raven sa ere. Nakatitig silang lahat sa kanya sa sandaling ito. Higit sa lahat, nasa pormasayon pa rin sila. Tingnan natin kung tama ako. Habang iniisip ito, huminga ng malalim si Alvin bago siya lumipad palabas ng kagubatan ng kasing bilis ng kidlat. Natural lang, hindi siya masyadong naligaw sa kagubatan. Sa sandaling ito, sunod-sunod na maingay na sigaw ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang mga nakakasilaw na sigaw ay sumakit sa eardrums ni Alvin. Napakasakit na parang mabibiyak ang mga ito. Matapos masusing tingnan, napagtanto ni Alvin na ang mga gintong sungay sa ulo ng mga uwak ay nagsimulang kuminang ng maliwanag bago nila ikinumpas ang kanilang mga pakpak at lumipad pababa patungo sa kanya. Swoosh! Swoosh! Ang tanawin ng libu-libong Golden Horns Raven na sumasalubong sa kanya ay lubhang nakapangangilabot kaya't nakaramdam siya ng kilabot. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na bumalik sa kagubatan. Nang makalapit ang mga Golden Horns Raven sa kagubatan, agad silang tumigil na parang pinipigilan sila ng isang hindi nakikitang harang. Pagkatapos, bumalik sila sa kanilang orihinal na posisyon at tumitig kay Alvin. Alam ko na. Dahil dito, kinumpirma ni Alvin ang kanyang haka-haka. Sa katunayan, sa hindi malamang dahilan, hindi makapasok sa kagubatan ang mga Golden Horns Raven. Hindi siya masyadong nagulat sa natuklasang ito. Tutal, kung ang libu-libong Golden Horns Raven na ito ay hahayaang gumala ng walang hadlang sa Southern Ancient Realm, lahat ng overarching Heavenly Supreme Celestials na pumasok sa kaharian ay mamamatay. Ang presensya ng mga Golden Horns Raven na ito ay pumipigil sa mga overarching Heavenly Supreme Celestial sa kagubatan na maglakbay patungo sa kalangitan sa itaas ng kagubatan. Kung aalis ang isang tao sa proteksyon ng kagubatan, tiyak na aatakihin siya ng mga Golden Horns Ravens. Pinag-isipan ni Alvin na ito ay isang paghihigpit sa Southern Heaven Ancient Realm upang pigilan silang lumipad sa ibabaw ng kagubatan.
Mahihirapan si Alvin na maunawaan ang kalagayan ng lupain dahil hindi siya kayang lumipad pataas sa himpapawid. Unti-unti lang niyang may explore ang kagubatan at makakapit sa lupa sa ngayon. Siguro pipili na lang ako ng direksyon at titingnan kung saan ako dadalhin ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alvin at sumugod sa kung saan-saan. Dahil sa kanyang bilis, marami sa mga hindi matatalinong celestial beast sa kagubatan na nababahala sa kanyang mga galaw ang hindi nakahabol sa kanya. Ang kasalukuyan ko bilis ay katumbas ng isang celestial duke. Ang pinakamalakas na celestial beast na nakasalubong ko sa ngayon ay maihahambing lamang sa isang ordinaryong peak na overarching heavenly supreme celestial. Maaaring maging banta ito sa ordinaryong overarching heaven supreme celestials ngunit hindi sa akin. Kung hindi naunawaan ni Alvin ang batas ng fundamental na kalaliman ng mundo, ang Earth Elemental DPT, hindi sana naging ganito kagaan ang kanyang paglalakbay. Dahil sa kanyang pag-unawa sa Earth Elemental DPT, nakagalaw siya ng walang hadlang sa kagubatan. Tahimik na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 10 araw na ang lumipas. Sa himpapawid sa itaas ng sentro ng Scalan Cloud Lake. Ang pasukan patungo sa ibabang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, na kilala rin bilang Void Gate, ay isinara matapos dumaan dito ang 12,000 overarching Heaven Supreme Celestials. Matapos magsara ang Void Gate, isang belo ng liwanag ang biglang lumitaw sa hangin sa harap ng gate. Ang belo ay nagliwanag ng may matinding puting liwanag. Parang isang malaking papel ang nakasabit sa harap ng gate. Noong simula, maraming tao ang naintriga sa malapapel na belo ng liwanag na ito. Gayunpaman, pagkalipas ng 10 araw, paunti ng paunti ang mga taong nagbigay pansin dito. Sa sandaling ito, may sumigaw, may pangalan na lumitaw. Agad na ibinalik ng mga salitang ito ang atensyon ng mga tao sa tabing ng liwanag. Nakita nila ang isang pangalan na lumitaw sa tabing ng liwanag, na halos walang pinagkaiba sa isang pangalang nakasulat sa isang piraso ng papel. Nakita nila ang salitang, Carlo Wu, 2 punto. Carlo. Sino si Carlo Wu? Dahil ang pangalan niya ang unang lumabas sa scoreboard ng Southern Heaven Ancient Realm, ibig sabihin niyan siya ang unang taong nakapatay ng isang kalahok. Iniisip ko kung sino ang pinatay niya. Dapat ay hawak na ng mga leader ng mga kalahok ang soul pearls ng mga kalahok. Gamit ito, malalaman natin kung sino ang namatay, tama ba? Nagkakamali ka. Ayon sa kasaysayan ng Southern Heavenly Territory, ang Southern Heaven Celestial Lord na lumikha ng Southern Heaven Ancient Realm ay naunawaan at pinagkadalubhasaan ang batas ng oras. Noong nililikan niya ang itaas, gitna, at mababang kaharian ng Southern Heaven Ancient Realm, naglatag siya ng isang formation gamit ang batas ng oras. Dahil dito, kung may mamatay sa kaharian, ang kanyang soul pearl ay hindi mababasag sa oras ng kanyang kamatayan. Maaaring matagalan bago mabasag ang soul pearl. Bukod dito, ang panahon ng pagkaantala ay hindi nakatakda. Dahil sa time lag, kung higit sa isang tao ang mamamatay, hindi natin masasabi kung sino ang pumatay batay sa oras na lumalabas ang isang pangalan sa scoreboard at sa oras na mabasag ang isang soul pearl. Ibig sabihin nito kung ang isang taong may mahinang pinagmulan ay makapatay ng isang overarching heavenly supreme celestial mula sa isang grade 7 na puwersa, hindi makakapaghiganti ang puwersang iyon, tama ba? Tama. Nag-alala rin ang Southern Heaven Celestial Lord tungkol dito kaya inilatag niya ang formation na iyon sa Southern Heaven Ancient Realm. Kasabay nito, ang hangin sa itaas ng gitna ng lawa ng Scalan Cloud na dating tahimik ay naging masigla nang lumitaw ang unang pangalan sa scoreboard. Tumawa sa tuwa ang isang matandang lalaki nang makita niya ang pangalan sa scoreboard. Carlo, magaling. Binabati kita, Kuya Wu. Nangunguna ang apo mo sa ngayon. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang at isang matandang lalaking nakatayo sa malapit ang ngumiti at binati ang tumatawang matandang lalaki. Gayunpaman, may bahid ng selos na namuo sa kaibuturan ng kanilang mga mata. Ang matandang lalaki, si Brother Wu, ay mula sa isang angkan ng mga nasa 8 baitang. Si Carlo, na ang pangalan ng unang lumabas sa scoreboard, ay ang kanyang apo. Ang 2 taong bumati sa kanya ay mula sa 2 pang grade 8 clan na nagpadala rin ng kani-kanilang overarching heavenly supreme celestial sa kaharian. Bueno,
May posibilidad na isa lang ito sa mga taong kapareho ng pangalan ng apo ko, mapagpakumbabang sagot ng matandang lalaki, si Brother Wu. Sa loob-loob niya, hindi niya inakalang magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Medyo sigurado siyang apo niya iyon. Tutal, 12,000 katao lang ang nakapasok sa Southern Heaven Ancient Realm, at hindi naman sikat ang pangalan ng apo niya. Mga 2 oras matapos lumitaw ang unang pangalan, isa na namang kaguluhan ang sumiklab. Lumabas ang isa pang pangalan. Jude, 2 puntos. Si Jude. Hindi ba't siya ang henyong cultivator na walang sekta mula sa East Ming Nation? Nang makita ni Clarence, ang emperador ng supporting Fall Nation, ang pangalawang pangalan sa scoreboard, nanliit ang kanyang mga mata habang nakatingin sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang tangkad. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay may kahanga-hanga at maringal na anyo. Walang duda na isa siyang taong may mataas na katayuan. Napangiti siya nang lumitaw ang pangalan ni Jude sa scoreboard. Mukhang si Jude ang henyong cultivator na walang sekta mula sa East Ming Nation. Batay sa reaksyon ng lalaking nasa katanghaliang gulang, kinumpirma ni Clarence ang kanyang haka-haka. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan ay walang iba kundi ang emperador ng East Ming Nation. Siya mismo ang namuno sa overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa kanyang bansa rito. Marami sa mga kinatawan mula sa mga sekta at angkan ng ikawalong baitang na sumama sa overarching Heavenly Supreme Celestials ng kani-kanilang puwersa ay may mataas na posisyon sa kani-kanilang puwersa. Sa kabilang banda, ang mga overarching Heavenly Supreme Celestials mula sa Grade 8 Celestial Kingdoms ay kadalasang sinasamahan ng kani-kanilang mga emperador ng kanilang mga bansa. Sus Mariosep. Tumaas na naman ang puntos niya. Bago pa man makabawi si Clarence sa kanyang katinoan, isa na namang sigaw ang umalingaw-ngaw sa hangin. Lumingon siya sa scoreboard at nakita si Jude, na pumangalawa sa scoreboard, na umakyat sa unang pwesto na may 3 puntos. Nagawa ni Jude na pumatay ng 2 tao sa napakaikling panahon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.